Hi, Mami Angga. Thank you sa pag-follow. Sagutin kita. Ano yung pwedeng gawin para ma-notif si SSS na pregnant ka na? So, Mami, kailangan mag-login ka sa account mo, sa SSS account mo. So, kung hindi ka pa wala ka pang account, kailangan mag-register ka. So, click mo lang yung login to my SSS account. Then, dapat kapag magre-register ka dito, yung number na gagamitin mo is active kasi nagsisend sila ng OTP dun sa number na ni-register mo. So, ayan. I-click mo lang yung register, sign in, and then lagay mo lang yung username and yung password mo. Then sisend sila ng OTP dun sa registered number na nilagay mo nung nag-register ka. So make sure lang na active siya or nasa iyo yung number para in case na mag-send sila ng OTP, maka-access mo kaagad yung account mo sa SSS. Yan, so click login lang. And then dito, i-agree mo lang yung lalabas dito. And then sa baba, hanapin mo yung services and hanapin mo yung maternity benefits. And then i-click mo lang yung apply. Ayan, so madadirect ka dito sa sa maternity notification details. May steps dito, step number 1 yung apply, and then kailangan ilagay mo dito yung EDD mo. Ayan, so lagay natin. By the way, pwede kang mag-allocate dito ng maternity credits. This is just sample lang. So kung halimbawa self-employed ka, voluntary, or let's say OFW, kahit wala kang trabaho, basta as long as yung husband mo or yung child's fathers or yung alternate caregiver is may work, pwede kang mag-allocate. So, i-click mo lang yung allocate kung halimbawa mag-allocate ka, kung gusto mag-allocate, and then ilagay mo lang yung details dito nung kung sino yung pag-allocatean mo. It's either yung child's fathers or alternate caregiver. Na kung halimbawa naman ayaw mong allocate, pwede rin naman. And then, ang gagawin mo, i-click mo lang yung no. Yan. And then, yan. So, step number 2, disclosure statement. Agree ka lang dito. Yan. Click mo lang yung agree. And then, click mo lang yung next. So, hindi ko na siya ididiretso kasi pag didiretso ko yan, magsasubmit na naman ako ng another submission. So, ayan, makikita mo naman sa gilid, sa under inquiry, may reference number dyan, and then may nakalagay na submitted. So, mag-i-email din sila sa inyo. If ever na wala ka na-receive na email, login ka lang ulit dito sa account mo, and then hanapin mo yung inquiries, and then pag nakita mo na yung submitted, ibig sabihin, na-receive na nila yung sinubmit mo na MAT1. Right? So, ganun lang kabilis yung pag-submit ng MAT1. Follow mo lang yung steps.